Sige po mga kapatid, magsimula na tayo sa ating Sunday School. Pero bago ang lahat, so hilingin muna po natin na kumuha po tayo ng hymnal at umawit po tayo ng isang awitin sa hymn 94. At inihiling ko po na si Brother Jerome yung magsimula sa atin sa awit. Kasi pag ako, baka kung saan tayo mapunta. So si Jerome. Sige po, tayo ay manalangin muna. Salamat po sa iyo, aming Diyos, sapagkat totoo sa lahat ng iyong itinalaga sa buhay, lalo tigit ng iyong mga tao. Bawang masasabi namin na ito po ay napakabuti at tama lamang, O Diyos, sapagkat maliwanag ito sa iyong pong plano, bagamat sa isipan namin, sa aming kaloob-looban ay hindi namin maarok, O Diyos, ang iyong pong mga
inordain na nagyayari sa aming pong mga buhay, sa aming pong paligid. Subalit ang dapat lang ninyong nais na makita sa amin ay ang magpasakop at ang patuloy po na magtiwala sa iyo na pawang mabuti ang lahat ng iyong itinakda para sa aming pong buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutong magpailalim sa iyo pong pangangalaga sa bawat sandali sa aming pong buhay. At laging tanawin, O Diyos, na ang isip namin ay hindi katulad ng isipan mo, O Diyos. Kailalim at hindi kayang arukin ng sinuman. Kundi ang dapat lang namin, O Diyos, na gawin bilang iyo pong mga tao ay ang patuloy lamang na tumingala sa iyo sapagkat higit kang mabuti, higit kang maalam, at higit kang matuwid kumpara sa sino mang tao sa ibabaw ng mundong ito. O Diyos, hayaan niyo po na lagi kaming tumingin sa iyo at magpasalamat sapagkat ikaw ang nangangalaga sa amin at hindi po ang tao at hindi rin po ang aming mga sarili. Kung kaya't pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan sapagkat muli kami ay tutungo sa iyong salita, subalit ang aming panalangin na sana po ang iyong inordain sa araw na ito ay mangyari po sa aming lahat upang sa gayon lahat kami ay totoong magbibigay luwalhati at maglilingkod sa iyong harapan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ito po yung isa sa ating pong pag-aaralan, yung ating pag-aaralan about po sa life ni Joseph. Ito rin po yung ating pong series sa Makati, sa Sunday School, sa libro po ni Alistair Begg, na yung pamagat The Hands of God. So makikita po natin sa buong aklat ng buhay ni Joseph at sa sulat ni mismo ni Alistair Begg sa mga oras na iyon, ay ang patungkol po sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang buhay. Simula pa lamang nang siya ay dumating sa ibabaw ng mundong ito hanggang sa dumating siya sa Ehipto, lahat ng ito ay makikita natin na patuloy na ang Diyos ang siyang nangangalaga sa kanyang buhay. Bagamat masasabi natin, mga kapatid, sa umpisa hindi niya naintindihan. Hindi niya nakikita kung ano yung gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero sa inam, sa biyaya ng Diyos, sa malaunan, ay patuloy niyang nakikita kung paano gumagawa ang Diyos at kung ano yung layunin ng Diyos, bakit siya dinala rito sa Ehipto at bakit siya pinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga ngalakal na siyang dumaan sa kanilang lugar sa mga oras na iyon na kanilang naranasan. At makikita natin sa ating buhay at maging sa buhay ni Joseph, maging sa bawat sino man sa atin, kung totoong dumating sa ating buhay ang isang mabigat na sitwasyon, isang mabigat na pangyayari, para baga ang pakiramdam natin ay huminto na yung oras sa ating paligid. Naalala ko nang ako po ay naideklara na may cancer, sabi sa akin ng doktor, 90% cancer, 10% hindi cancer. So, kumatik pa rin ako sa 10%. Pero ang kainaman pinaalam kagad ng Diyos sa atin, naunahan ako ng turo about the sovereignty of God, at yun yung pinanghawakan ko sa aking buhay. Pero nakita ko yung aking may bahay, para bagang huminto yung oras sa paligid, wala siyang nakita na daw na maliwanag, kundi pawang dilim na at talagang blankong-blanko na yung kanyang isip. At ito yung ating makikita sa tagpo sa buhay ni Joseph, na nang dumating yung punto na mabigat na yung sitwasyon sa kanya, ay parang nagbigay ng dilim yung kanyang paligid, yung kanyang paningin. Hindi niya na makita ang liwanag, para bagang huminto na yung oras sa kanyang paligid. Amakin nyo kung sisimulan natin sa umpisa, nung nagalit sa kanya yung kanyang mga kapatid, yung 10 na magkakapatid, simula sa panganay hanggang sa sinundan ni Joseph, sapagkat wala pa si Benjamin that time, ay nando na bata pa lamang, talaga namang nagagalit na sa kanya at inggit na kay Joseph. Hindi lamang dun sa dreams na kinuwento ni Joseph, bagkos doon sa robe na ibinigay ng kanyang tatay na si Jacob, sabi doon yung coat na ito is tinawag na many colors, o sa ibang translation, sa ibang katawagan is a tonic coat ng tawag nila. So talagang nagalit sila dito kay Joseph, nainggit sila. Kung ako si Joseph, iisipin ko, anong kasalanan ang aking nagawa? Bakit kayo nagagalit at naiinggit sa akin? Yun lang naman kinuwento ko. Minahal lang naman ako ni tatay.
At kinuwento ko lang sa inyo yung dreams ko. And then pagkatapos isa sa mabigat, pinagbalakan siyang patayin. At hindi lamang siya pinagbalakang patayin, kundi inihulog po siya sa balon walang tubig. At matapos ito, ibinenta siya sa isang mangangalakal. At naibenta siya ng bumili sa kanya dito sa lugar ng Ehipto. Hanggang sa dumating siya sa Ehipto at naging alipin siya ni Potiphar. At hindi lamang yun ang naging sitwasyon, kundi pinagbintangan siya ng walang kasalanan, siya'y nakulong. Tingnan niyo yung bigat na sunod-sunod, hindi ito sa isang event, kundi sa isang mahabang pangyayari. Para bagang wala na nakitang maganda sa buhay ni Joseph sa mga oras na iyon. At masasabi natin na talagang para bagang huminto na yung oras ni Joseph sa kanyang paligid, nagblanko na, at ang naiisip niya na lamang siguro sa mga oras, bakit ito nangyari sa akin, sa mga ganitong kalagayan. Pero ang kainaman sa mga oras na iyon, kung makikita ninyo pagdating ng chapter 45, ito yung pag-aaralan natin, talaga namang nakita niya yung plano ng Diyos. Mula doon sa verse 5, na kung bakit siya napunta sa lugar ng Ehipto. Ito yung ministeryo na ibinigay sa kanya ng Diyos para isave ang bayang Israel sa tagutom na darating. Hindi maputol ang linya ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ni Juda para ma-preserve ang darating na Mesaya. Sapagkat kung hindi dumating si Joseph sa tindi ng tagutom na to, 7 years na famine, totoong hindi kakayanin ng sino man sa mga oras na yon, maging sa oras din natin. Tayo nga lang, nagkakandara na nang tumaas yung gasolina. Diba? Gasolina pa lang ang tumaas, lalo na kung tumaas na ang lahat. So talagang napakabigat na sa mga oras na ito. But kung babalik tayo sa chapter 45, mga kapatid, sabi nga ng ilang mga mangangaral at manunulat pagdating sa chapter 45, sabi nila, chapter 45 is the most dramatic story na makikita natin sa buong kabanata ng Biblia. Chapter 45 ay isang matinding storya, dramatic history talaga ang makikita natin sa mga oras na ito sa chapter 45. So, samahan niyo akong tingnan ng unang punto na pagtitingnan natin dito sa chapter 45 is the first point is a demonstration of human emotion. So, dito inilahad na ni Joseph kung ano yung kanyang damdamin pagdating ng chapter 45. So, makikita natin simula pa lang sa chapter 45, makikita natin yung lakas na ipinapakita ng damdamin dito ni Joseph sa tagpong ito, lalo tigit nang makita niya yung kanyang kapatid na nag-iisa sa kanyang ina ay si Benjamin. Talaga nandito na yung mabigat na puso ni Joseph sa mga oras na ito. So Joseph emotions struggle. Merong pakikipagkumbati, pakikipaglaban dito si Joseph sa kanyang emotion. Actually, ang sabi ng mga ibang mga manunulat, hindi lamang chapter 45 nagkaroon ng struggle ng emotion si Joseph. But chapter 43, verse 30. Pakibasa niyo po mga kapatid. Chapter 43, verse 30. Verse 30. Now his heart yearned for his brother, so Joseph made haste and sought somewhere to weep. And he went into his chamber and wept there. So dito pa lang, wala pa sa chapter 45, chapter 43 pa lang, verse 30, may struggle ng emotion ni Joseph. Dahil nakita niya na yung kanyang kapatid na si Benjamin sa mga oras ito. Alam nating matagal niyang hindi nakita si Benjamin. Kung susumahin niya, sabi ng ilang mga manunulat, nang simulang ibinenta si Joseph, hanggang siya dumating sa Ehipto at naging isang gobernador o ikalawa sa pinakamataas na tao dito sa Ehipto ay umaabot humigit ng 20 years. Imagine ninyo, mahigit 20 years hindi niya nakita yung kaisa-isa niyang kapatid sa kanyang nanay na si si Benjamin. Sinong hindi iiyak? Sinong hindi hahagulhol? Sinong hindi talagang mananabik sa mga oras na ito? Kayo lang mga kapatid, ilang buwan ko lang kayo hindi nakita. Oo, hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Hindi.
Maiiyak ako kasi tinanong ako bakit nandito ako. Sino yan? Sino? Ayoko sabihin. So, ito yung tagpo. Amak nyo, chapter 45 pag-aaralan natin may struggle, pero hindi lamang doon. Chapter 43 verse 30 talagang may struggle. Almost 20 years na hindi nakita ni Joseph si Benjamin. So, sabi nga ng ilang mga manulat pagdating sa chapter 43 verse 30, ang sabi doon, labis talaga pong naantig sa pagtingin si Joseph sa kanyang kapatid sa mga oras na ito. At talagang nagmamadali siyang lumabas upang maghanap ng isang pribadong lugar. Nabasa kayo ng ating kapatid si Jerome. Naghanap siya ng kwarto upang doon umiyak. Hamakin ninyo mga kapatid, doon siya umiyak. Naghanap siya ng isang pribadong lugar upang doon siya pumasok at magaguluhol at ilabas ang kanyang emosyon, damdamin. Kaya nga mas mainam din minsan umiiyak para mailabas yung emotion sa mga oras na yon. At sa mga oras na ito, tiyak yung kanyang pag-iyak ayon doon sa verse 31 ay hindi lamang napakinggan ng ilang tao, kundi mga Ehipsyo, even yung mga nasa paraon, yung mga kamag-anakan ng paraon ay talagang napakinggan yung haguluhol dito ni Joseph, lalo pagdating dito sa chapter 45. At amakin nyo, pagkatapos niyang umiyak sa isang pribadong silid, hilamos ng kanyang mata, ang mukha, at pagkatapos lumabas, anong sabi ni Joseph? I-prepare ninyo yung hapagkainan at hayaan yung kumain ang aking mga kapatid. Hindi niya sinabi mga kapatid, kumain ang mga taong iyan. So, prepare. So, makikita pa rin natin ang patuloy na struggle dito ni Joseph sa mga oras na ito. Kaya pagdating ng chapter 45, verse 1, makikita natin na hindi na maawat yung bugso ng damdamin dito ni Joseph na matagal niya nang itinatago. Tingnan niyo, pakibasa niyo po ang chapter 45, verse 1. Verse 1. Then Joseph could not restrain himself before all those who stood by him. And he cried out, "Make everyone go out from me." So no one stood with him while Joseph made himself known to his brothers. So, di na maawat ni Joseph yung talagang matinding damdamin niya o struggle niya na pinipigil niya sa mga oras na ito. Hindi niya na maawat. Hindi talaga namang nagsalita na siya ng malakas sa mga oras na ito na paalisin ang lahat ng mga tauhan niya sa mga oras na ito at matirang lamang yung kanyang mga kapatid sa loob ng kwartong iyon. At iyan ang nagpagkasabi ng verse 1, ang sabi, kaya't hindi na mapigilan ni Joseph sa harapan at na mga nakatayo sa tabi niya at siya'y sumigaw sa mga oras na ito. Ginawa ito ni Joseph, ang sabi ng isang nga pong manunulat, mga kapatid, yung termino dito sa verse 1. Nagsalita rito si Joseph hindi bilang isang mabagsik na gobernador sa mga oras na ito. Kasi kung papansinin niyo yung mga unang mga salita ni Joseph dito sa kanyang mga kapatid, para bang napakabagsik niya. Sabi nga sa isang text, di ko lang matanda ko ng text dito, na sabi siya ay nagsalita sa kanyang mga kapatid ng isang salitang marahas. Yung wika ng Tagalog. Marahas yung kanyang pangungusap sa kanyang mga kapatid sa mga oras na yon. Saka na natin pag-aralan kung ano yung ibig sabihin doon ni Joseph na marahas. Pero sa mga oras na ito, hindi siya nagsasalita rito bilang isang mabagsik na gobernador ng Ehipto, kundi bilang isang kapatid. Sa mga tagpong ito ng chapter 45 verse 1. Sabi nga po ng mga manunulat din na nabasa ko patungkol dito, ang sabi, sa pag-utos na paalisin ang mga nakasama sa eksena, yung mga tauhan niyang Ehipsyo sa mga oras na ito, siya'y kumilos bilang isang magiliw at tunay na kaibigan sa kanyang mga kapatid. Sa tagpong ito ng verse 1 pa lamang, ang kanyang pangungugali ay pinakita niya rito ay nagdidikta ng isang motibo, na ang motibong ito, ang sabi ng manunulat, ang siyang pinakamataas na uri ng pag-iingat sa kanyang mga kapatid. Mamaya, malaman natin mga kapatid kung bakit ganito yung sinabi ng manunulat na merong isang mataas na motibo si Joseph na pag-ingatan
ang kanyang mga kapatid. So, makikita natin dito sa mga oras na ito ng chapter 45, mga kapatid, ay hindi natin nakikita na nadaig siya ng galit. Imagine ninyo, pwedeng magalit si Joseph sa mga oras nito. Bakit? Kung ano yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, grabe. 20 years nag-suffer siya nang dahil sa inggit at selos at galit ng magkakapatid nito, yung 10 magkakapatid na ito. May lehitimong dahilan si Joseph, o reason si Joseph, na masasabi natin na magalit siya sa kanyang mga kapatid. Ba't hindi niya ginawa? Sabi ng isang manulat, totoong hindi nagpadaig si Joseph sa galit sa kanyang mga kapatid sa mga oras para paghigantihan niya sila sa mga sandaling ito. Hindi ganon ang nangyari. I quote ang sinabi ni Calvin sa tagpong ito. So sa wikang Tagalog, ito po yung sabi ni Calvin. Kung si Joseph ay tumayo bilang isang taong hindi na bago ang puso, hindi converted, or hindi siya nagpapailalim sa kamay ng soberanong Diyos na nangangalaga sa kanyang buhay, o hindi niya naiintindihan yung gawa at kilos ng Diyos sa kanyang buhay, ang sabi ni Calvin, sino ang hindi magsasabi na siya isang taong hangal? Si Joseph. O isang taong may pusong bakal. Ngunit ngayon, sabi niya, sa pamamagitan ng tindi ng kanyang damdamin, sa chapter 45, verse 1, siya ay nagpapakita ng isang marangal ng kagandahang loob, gayon din ang isang banal na kahinahunan. Banal na kahinahunan, sabi ni Calvin, sapagkat siya'y lubhang nakahihigit sa galit at sa pagkabuot ng buong puso niyang minahal, yaong mga may kasamaang gumawa sa kanya na nagsabuatan at siya'y ipinahamak. Ngunit bagamat, sabi ni Calvin, ay hindi siya tamanggap ng pinsala sa pisikal na pangangatawan. Wala namang nagawa talagang pisikal kay Joseph na pananakit talaga sa kanya ng todo, na naduguan siya, nabalian siya, na injury siya, wala. Pagkus ang tindi ng ginamit na pagpaparusa dito ng ginawa ng kanyang mga kapatid, kundi layong itinorment yung kanyang isip, yung kanyang puso, yung kanyang damdamin sa mga oras na yaon, nung mahaba na sa loob ng 20 years, talagang nag-suffer siya. Amakin nyo kung tayo sa sitwasyon ni Joseph, pwede tayong magalit. Diba? Sino sa inyo po dito hindi magagalit sa dinanas ito ni Joseph? Kung tayo yung lumagay sa kalagayan ni Joseph. Di ba't magagalit tayo? Yun lamang mapaglamangan tayo ng ating kapatid. Sa laman. Di ba't nagagalit tayo? Yun nga lang minsan nasiraan tayo ng ating kapatid sa ibang tao. Talaga namang humihilagpos na yung mga pangungusap na hindi dapat mapakinggan. Pero dito, sabi ni Calvin, ang gusto ko yung sinabi ni Calvin sa mga oras, sabi niya, sapagkat siya'y, si Joseph, lubhang nakahihigit sa galit. Ito yung gusto ko sa pinakita at ininterpret dito ni Calvin pagdating ng chapter 45, verse 1. Yung damdamin na inilabas ni Joseph, ipinakita dito ni Calvin, ay totoong nakahihigit siya sa galit sa mga oras na ito. Talagang na-control niya yung kanyang emotion, yung kanyang dapat na ipataw na parusa. Pagkat makikita natin, second to the highest dito sa Egypt, si Joseph, may authority na magparusa. May authority na bigyang pinsala ang 10 magkakapatid na ito. Pero ang nanaig kay Joseph ay hindi galit, kundi bagkus ang kanyang pagmamahal. Bagamat sila yung mga magkakapatid ito ay nagsabuatan para pahirapan si Joseph, lalo tigit sa emosyonal na buhay ni Joseph sa mga oras na ito. So, ito yung makikita natin dito sa chapter 45 verse 1
na talaga namang may struggle na, pero ang kainaman dito kay Joseph, hindi umiral yung kanyang galit, kundi ang umiral sa kanya yung pag-ibig, pagmamahal sa kanyang mga kapatid sa mga oras. Not only kay Benjamin, but kundi ito mismo sa 10 magkakapatid. Why? Sapagkat ayon nga sa pag-aaral namin sa Makati, nakikita natin dito na nakita ni Joseph nung una, nang siya ilagay sa balon, wala silang pagsasakripisyo para sa sino mang kanyang mga kapatid. Pero this time, nang si Benjamin na ay gustong kunin ni Joseph, anong ginawa ni Judah? Ang sabi doon sa Genesis, sinabi niya kay Joseph, palayain mo na si Benjamin kasi ayaw ko makita yung tatay ko na magsasuffer ng lungkot. Ako na lamang yung ipalit mo kay Benjamin. Ako na lang ang maging slaves mo. Ako na lamang ang ikulong mo. Ako na lang ang parusahan mo. Huwag na si Benjamin. Sapagkat ayokong mahulog sa Sheol ang tatay ko na punong-puno ng lungkot at hirap. Pero kung babalikan natin ang una, hindi ganoon yung mentalidad nila nang sinabi nila na si Joseph ay namatay at nilapan ng mababangis na hayop. Hindi sila naawa kay Jacob sa mga oras na yon. But dito nakita ni Benjamin, iba na yung puso ng aking mga kapatid. Hindi na tulad ng dati sa mga oras na yaon, kundi nag-iba na ang kanilang pakikitungo sa akin sa mga oras na ito. Sabi, makikita natin dito sa tagpong to. Kaya sa mga oras ito, maliwanag at tama si Calvin, ginakatigan ko siya na totoong hindi na naik kay Joseph ang galit. Kundi tinalo niya yung galit sa mga oras na ito na manaig sa puso niya. Kundi ang manaig sa puso niya ay ang pagpapatawad at ang pag-ibig sa bawat isa ng mga kapatid. So, siguro magandang lesson din sa atin ito mga kapatid. Kamusta puso natin sa kapwa natin, kapwa mananampalataya, o kapatid natin sa laman? Kamusta yung ating damdamin sa kanila? Kung sila'y nagkasala sa atin, ano yung nananaig sa puso natin? Anong damdamin meron lumalabas sa ating bibig? Joseph ay pagpapatawad, pag-ibig, at pagtingin sa gawang soberano ng Diyos sa kanyang buhay. And then, tingnan natin ang verse 2. Pwede pakibasa po ang verse 2. Genesis chapter 45. Sorry, Manny. Nakita ko nakatingin si Manny. 45 verse 2. And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard it. 45. Tama? Tayo lang ha, tayo lang din. Sorry, hindi po yan. Sorry ka, patid. Okay. Sa chapter 45, verse 1 din, tama, verse 2, siya umiyak na malakas at ito'y narinig ng buong Ehipsyo, yung nabasa na sabi natin kanina. At, sa verse 1, makikita natin dito, pumili si Joseph ng isang lugar na kung saan doon ay dinala niya ang kanyang mga kapatid upang doon ay mag-usap sila sa isang pribadong lugar. Ito yung ikalawang punto natin, sa letter B natin sa unang punto natin tungkol sa struggle ni Joseph. Si Joseph nagkaroon ng pinaka-closed door meeting sa kanyang mga kapatid sa mga oras na ito. Kumbaga sa isang lugar. Sabi ko nga mga kapatid, bakit hindi nila ni Joseph sa bulwagan yung kanyang mga kapatid? Kumbaga sa sentro napakaraming tao. Bakit hindi niya nilagay doon sa mga oras na yung kanyang mga kapatid na sabihin sa kanyang mga kasamahan, sa mga Ehipsyo, mga kasamahan niya naroon, na ito yung aking mga kapatid na matagal ko nang hindi nakikita, kundi sa isang pribadong lugar na niya ginawa ang mga oras na ito. Para bagang ang pinto sa mga oras na ay nagbukas at lantad niyang inilahad ang kung sino siya sa mga oras na ito. Nang simula na siya umiyak ng napakalakas pagdating ng
verse 3, tingnan nyo, Genesis chapter 45, verse 3, sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ako, si Jose. Lantaran niya nang binanggit sa mga oras na ito sa kanyang mga kapatid, ako, si Joseph. And then, ako po'y naniniwala sa mga oras na ito, sa pag-iyak dito ni Joseph, ay hindi pag-iyak ng galing sa sama ng loob o puot o di kaya hinanakit sa kanyang mga kapatid, kundi ang iyak na makikita natin dito from verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata ay isang iyak na nagpapakita ng pagkaawa, hindi sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga kapatid. Sa mga oras na ito, bunga ng pagpapatawad niya at pagtanaw niya sa biyaya ng Diyos na patuloy na nararanasan niya sa mga oras na ito. Sapagkat sa mga oras ito, unti-unti nang nauunawaan ni Joseph kung papaano yung kalinga at gawa ng Diyos sa kanyang buhay sa mga oras ito. Sabi ko nga kanina, nung una hindi naintindihan ni Joseph, bakit nagalit yung kanyang mga kapatid? Bakit siya ipinagbili sa mga mangangalakal? Bakit siya napunta ng Egypt? Hindi naintindihan ni Joseph. But this time, naiintindihan na ni Joseph. Paano? Verse 5. Pakibasa niyo mga kapatid. Chapter 45, verse 5. But now do not turn your grief or angry with yourselves, because we sold me here. For God sent me before you to preserve life. Verse 7 and verse 8. Pwede pakibasa naman ng iba? Verse 7, sinubo ako ng Diyos una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga natitira sa daigdig, upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at ginawa niya ako bilang ama kay Paraon at bilang Panginoon sa kanyang buong buhay at tagapagpamahala ng buong lupain ng Egypto. Tanong ko lang mga kapatid, anong ipinapakita ni Joseph sa 3 talatang yan? Pasensyaan niyo po ko, sanay ako sa magtanong. So, ano ipinapakita ni Joseph sa 3 talatang yan? Verse 5, verse 7, verse 8. Jerome, meron ka? Planado lahat ng Lord. Planado lahat ng Lord. Okay? Ano pa? Tama yun. Dagdagan pa natin. Ano pa? Yung sinabi niya ng pastor na naintindihan ng Diyos. Naintindihan ni Joseph yung gawa ng Diyos, pangangalaga ng Diyos sa kanya. Ano pa? Yung God sent me here. Yes, God sent me here. Hindi si Pero, hindi kayo. Ano pa? Ano pa? Salvation of Israel. Ano po? Salvation of Israel. Salvation of Israel. Tama, preserves yung buhay ninyo kasi 7 years. Sa verse 6, mabigat yung famine. Sabi dun sa verse 6, ang matindi. Kaya pinreserve kayo ng Diyos. Ano pa? Ano po? Sovereignty of God at saka yung kanyang provision. Yes, sovereignty of God. Kaya yung pagiging provision ng Diyos sa bayang Israel. Ano pa? Sige, Manny. Yung pagpapatawad na ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Pagpapatawad ni Joseph, hindi pwedeng mawala dyan yung forgiveness sa pinapakita sa 3 talatang yan. Kasi kung manunumbat si Joseph, sasabihin niya, eto yung ginawa niyo sa akin, isa-isa. Pero sabi niya, hindi kayo yung nagdala sa akin dito. But God. Ano pa, mga kapatid? Nakikita niyo dyan. Great deliverance. Great deliverance. Great deliverance na talaga namang buhat sa Diyos. Ano pa? Jerome, nakangiti ka. Ano yun? Meron pa ba? Meron pa ba? Yes! Ano makikita natin dyan? Tingnan niyo si Joseph. Ano yung sentro ng buhay ni Joseph? Yung tugatog ba ng tagumpay niya ngayon? Yung hirap ba na dinanas niya noon?
Ang sentro ng buhay ni Joseph is God alone. Tanging Diyos. Kiniklaim niya, lahat na nangyari sa akin, hindi kayo, hindi si Pero, but God. Sana ito yung maging sentro ng puso natin, kapatid. Yung pagkasoberano ng Diyos sa buhay natin. Lagi nating isipin at ilagay at huwag kalilimutan, anuman ang dumating, anumang trahedya, anumang mabigat, anumang masaya at tagumpay na dumating sa atin, hindi dapat tayo masentro. But only God sa buhay natin. Dito ang ipinakita ni Joseph. Hindi kayo, hindi si Pero, hindi ako. Lahat na nangyari sa akin, ito'y pangangalaga ng kamay ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinapakita dito ni Joseph na ang buong aspeto ng buo niyang pagkatao ay nasa kamay ng Diyos. At sana, ito ang ating katikan at mangyari sa buhay natin. Anuman ang maganap, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, anuman ang maging kalagayan, anuman ang kahihinantungan ng lahat, lagi lang natin tandaan ang gawa at soberano Diyos na nangangalaga sa ating buhay. Maliwanag sabi ni Joseph, huwag kayong magdalamhati, sabi niya, o magalit sa inyong sarili, sapagkat ako'y ipinagbili ninyo, sapagkat sinugo ako ng Diyos, una sa inyo, upang magligtas ng buhay. Sinentro ni Joseph ang buo niyang pagkatao sa Diyos na soberano sa mga oras na ito. Meron kayong tanong, mga kapatid? Kayo mag-alala, nandiyan si Jerome. Nasagot. So, sa mga sandaling ito, patuloy pa rin na nahahayag sa isipan na ni Joseph, sa buo niyang pagkatao, na ang Diyos ang gumagawa at kumikilos sa kanyang buhay. Even yung promotion na naranasan dito ni Joseph, ay totoong kinilala niya, hindi kay Pero. Hindi kay Pero. Hindi dahil sa galing niya, dahil ininterpret niya yung dreams ni Pero. But kung makikita pa rin natin yun, yung sinabi ni Joseph kay Pero, sabi ni Pero kay Joseph, Joseph, sabi sa akin ng cupbearer, ikaw daw yung nag-interpret ng dreams nila. At nangyari, totoo lahat ng sinabi mo. Ano sagot ni Joseph? Di ba sagot ni Joseph? Hindi ako. Pero, kundi ang Diyos ang magsasabi sa inyo at magpapaliwanag sa dreams na nangyari sa iyo. Hindi ako. So doon pa lang lahat ng nakikita natin, doon pa lang sa pangyayari yun, nakikita natin ang buong aspeto ng pagkatao ni Joseph ay patuloy na nasa kamay ng ating Diyos. At pagdating ng verse 4, ng chapter 45 verse 4, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin. At siya lumapit sa kanya at sinabi, ako si Joseph na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At sumunod yung verse 5 na binasa natin kanina. Kung tatanungin niyo mga kapatid, bakit pa sinabi ni Joseph na ako si Joseph na inyong ipinagbili? So hindi po dito nanunumbat si Joseph ayon sa ilang mga manunulat. Pagkos dito binanggit ni Joseph ay yung kanilang nagawang kasalanan para maalala nila sa mga oras ito, sapagkat simula pa lamang nang siya'y mawala na sa kanilang paningin hanggang sa mga oras na ito, makikita natin na wala man lamang silang pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan kay Joseph, sa kanilang pagbili. Kung makikita niyo yung panagpuan ng magkakapatid na ito, ang kwentuhan nila, tinanong ni Joseph, buhay pa ba ang inyong ama? Opo. Meron pa rin ba kayong kapatid? Opo. Meron pa kaming isang kapatid. Yung isang kapatid namin, wala na po. Patay na. Ang tinutukoy nila si Joseph. Ang isang kapatid ay si Benjamin. Kung ako si Joseph, laglag puso ko nun. Sa galit. Talaga. Pero sa mga oras na yon, pinakita dito ni Joseph, hindi para sumbatan sila o pamukaan sila sa kanilang ginawa, kundi makita nila yung kanilang ginawang kasalanan sa mga oras na ito. So, may isa pang tanong mga kapatid sa inyo. Bakit ginawa ito ni Joseph sa isang pribadong lugar? Diba? Dinala sila sa kwarto.
yung magkakapatid. Tapos sabi ni Joseph, umalis yung mga tao sa harapan niya at siya ay nagsabi na, nako, yung inyong kapatid na si Joseph. Kung makikita niyo simula chapter 44 o chapter 43, chapter 44 up to chapter 45, nasa isang pribadong lugar. Ang tanong ko lang mga kapatid, bakit ginawa ito ni Joseph sa isang pribadong lugar? Bakit hindi na lamang sa auditorium o sa bulwagan na banggitin niya sa mga taga-Ehipsyo na sabihin niya kay Pero, ito yung kapatid ko na matagal ko nang di nakikita, 20 years mahigit, hindi ko na sila nakita, ngayon lang. Bakit hindi ginawa ni Joseph na sa public, bagkus sa pribado, ginawa niya na ipakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid sa oras na ito? Sige po, may oras pa tayo. Bakit po pribado kaya? Pwede manghula. Sige. Wala lang bolang bilog. Sige. Bakit pribado? Kaya hindi matakot yung kapatid niya. Yes, tama. Sino hindi matatakot sa oras to? Imagine, ikalawa sa pinakamataas ang makikipag-usap sa kanila. Sino hindi matatakot? Diba? Tayo nga lang, na-interview tayo sa membership, di ba natatakot na tayo? Kung ano pa iniisip natin para memorya, di ba? O sino hindi natakot dito? Lahat tayo natakot, kinabahan, lalo to. So ano pa? Ha? May sinig sa salita. Alisin ko nga, yan. Hirap ng pangalang reading eh. Bakit po? Bakit pribado, mga kapatid? Para pwede siyang umiyak ng malakas. Kasi naman nangyari, umiyak talaga siya ng malakas. Oh, tama yun. Hindi ko nakita yun ha. Tama yun. Sino bang umiyak sa inyo? Ayaw niyang makita yung emotion niya ng mga Egyptian. Ayaw makita ng mga Egyptian yung emotion ni Joseph. Ayaw ni Joseph. Ayaw ni Joseph makita ng mga Ehipto yung emotion niya, yung pag-iyak niya. Pwede. Kaso narinig eh. Ayun nga sasabihin ko eh. Narinig eh. Kahit ang pero narinig. Pag sinisigawan mo ako, narinig. Bible study po. Hindi ko lang marriage counseling. Hindi marriage counseling. Okay, isang dahilan. May dalawang dahilan, mga kapatid. Bakit pribado? Tandaan natin, mga kapatid. Family problem. Once na family problem, huwag ilabas. Huwag ilalabas. The same sa church, di ba? Pag usaping iglesia, huwag ilabas. Kaso narinig eh. Hindi usapan. Umiyak yun, narinig, iyak. Maliwanag, iyak, narinig. Hindi usapan. Pero marami rin marites dito. Pastor. Bandang huli. Malalaman na rin. Sasabihin kasi. Pero pag family problem, ito yung unang-una. Pag family problem, kailangan buong pamilya lang. Walang ibang kasangkot. Okay? So, yun number one. Number two, ayaw ipakita emotion. Ano sabi mo, Ben? Tatakot sa misis? Sa ano? Sa Takot ng mga kapatid sa kanya. Oo. Takot ng mga kapatid. Ano ba? Sige po, may 10, 15, 12 na tayo. Ha? Sino ba? Sige po, para tayo, para ma-exercise ng konti. Bakit? Pribado. Una, family problem. Dapat, pribado. So, takot, emotion, nahihiya. So, ano pa? Anong dahilan pa ni Joseph? Sa inyong palagay. Bakit ginawa niyang closed door meeting ito? Para mapakilala niya yung sarili sa mga. Para may pakilala niya ang kanyang sarili. With dramatic, ako si Joseph.
So ano pa? Para makita niya yung tunay na emosyon ng mga kapatid niya, yung tunay nilang damdamin sa panahon nito, nagbago na sila o hindi. Oh, Makasagot sa kanya. gusto ko yun. Hindi ko rin nakita yun. Okay yun. Maaring kung may mga ibang tao, hindi mailalabas kung ano yung damdamin at hindi makikita ni Joseph kung talaga na bang true repentance na meron sila. Okay, tama. Ganda. Ano pa? Sabi mo, Jerome, meron ba? Ano pa mga kapatid? Alam niyo, habang nag-aral din po ako nito, talagang nagtanong ako bakit? Bakit private? Nagbasa po ako, hanggang sa may nakita po ako, anong reason, bakit private? Pastor, try ko lang. Sige, walang problema, walang bayad din. Sila Israelite, sila yung God's people. Yes? Nation sila na hindi naman I don't know, parang sila lang. Parang sila lang muna, dahil tao sila ng Diyos eh. Walang makakaintindi sa kanila. Actually, kung mag-usap sila in Hebrew word, hindi maintindihan ng Egypt. Tama yun, Ben. Tama yun. Ano pa? Sige po. Kasi iniisip ni Joseph, hindi niya alam kung ano yung magiging reaction ng mga kapatid. Once nililin niya yung group, so magiging, kaya kasabutin na sa close doors, no? Para mas control yung situation. Talagang, kung usapin ito, parang heart to heart. No, yung kailangan yun ni Jerome. Heart to heart. Ano ba? Sige, Bibian. At wala lang din, Pastor. Sige, wala lang tayong kristal na bilog. Walang bilog pala. Siguro dahil, siguro kung ano man ang magiging pagpapasya o maging hatol ni Joseph o judgment niya sa mga kapatid niya. Parang gaya ng sabi mo sa isang pamilya, dapat kayo lang muna kung ano man ang maging hatol. Kailangan lumabas. Yes. At sila yung kasama din sa pag-uusap. Sila lang muna bilang isa. Yep. Magandang punto yun. Okay. So, marami tayong nasagot at lahat naman yun ay ugma at walang mali po doon. So, lahat yan ay makikita natin katotohanan. So, but ang isa rin pong dahilan mga kapatid ay for the security ng kanyang 10 mga kapatid. Bakit security mga kapatid? Remember, si Joseph ay isa sa pangalawa sa pinakamataas na tao sa Ehipto. At kung malaman ng mga Ehipsyo na kanyang tao sa mga oras na ito yung kanyang 10 mga kapatid na mga pastol ng tupa na nagpahirap sa kanya ng mahabang panahon, hindi ba sila gagawa ng paraan para gantihan ang 10 magkakapatid na ito? For security reason, mga kapatid, not only family problem, not only lahat ng sinabi nyo, kundi for security reason, ginawa ito ni Joseph para i-save yung kanyang mga kapatid sa matinding punishment, sa matinding parusa na igagawad sa kanila kung sakaling maglagay at malaman agad-agad sa mga oras nito ng mga Egyptian. Imagine niyo si Joseph, mga kapatid. Hindi niya tinignan ang kanyang sarili sa oras nito. Because tinignan niya paano ko pang ipakikita ang pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawa, kalinga sa aking mga kapatid nito. So, yun ang makikita natin sa oras na ito. So, sabi nga po ni Alistair Begg sa oras na ito, sa tagpong ito mga kapatid, ang ginawang ito ni Joseph, bagamat sabi niya, hindi pa nasulat yung aklat ni Pedro, in-apply niya na sa kanyang buhay. Ano yung sulat ni Pedro? 1 Peter chapter 4 verse 8. Pakibasa po, mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 8. Verse 8, and above all things, have fervent love for one another,
For love will cover a multitude of sins. Wow. Not only love, but a fervent love. Isang maningas, sabi nga sa wikang Tagalog, sabi niya, higit sa lahat magkaroon kayo ng maningas, fervent, talagang nagliliyab, nagbabaga, nag-aapoy na pag-ibig, hindi sa iisa, ang linaw ng Bible, kundi sa isa't isa. To one. Di ba? One another ba yung ginamit? One another. Hindi mo lang iibigin yung iyong iniibig, ibig yung hindi kaibig-ibig. Ay iyong ibigin nang hindi o isang pag-ibig lamang, pagkus ang sabi ni Pedro, is fervent love. At bakit fervent love, mga kapatid? Sapagkat hindi natin magagawang takpan ng pag-ibig yung nagawang kasalanan ng ating kapatid. Yung sabi ni Pedro, fervent love ang nais niyang gawin sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip, sabi niya, ng maraming kasalanan. Hindi ito tolerate, pero kaya natin pagpatawad. Kaya natin i-forgive. Kaya natin ilagay sa kamay ng Diyos. Kaya natin na alisin sa puso natin kahit mabigat ang sitwasyon at nagawa sa atin ng ating kapatid. Sabi nga ni Alistair Begg sa wikang Tagalog, sabi niya, ito ay nangangailangan, itong 1 Peter chapter 4 verse 8, at saka yung ginawa ni Joseph. Sabi niya, ito ay nangangailangan ng great wisdom and spiritual maturity upang malampasan ang mga lumang sugat. Ibig sabihin, yung masasakit na naitanim sa ating puso, na nakatalana, na ginawa sa atin ng ibang tao, na masasakit, na nagpahirap sa ating puso, sa ating emosyon, na mga pasakit na ginawa sa atin. Sabi niya, kailangan natin ng great wisdom and spiritual maturity upang malampasan natin ang mga lumang sugat. Nang ibig sabihin ng masasakit na nakalagay, nakalikom na, nakalagay, nakaimbak sa ating mga puso, yung mga pagkakamaling ginawa sa atin ng tao. Ang ibig sabihin ni Alistair Begg ay ang magbigay ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan. Totoo mga kapatid, mahirap lumimot ang kasalanan. Mahirap lumimot. Ako mga kapatid, hindi ko malimutan yung nangyari sa buhay ko. Lumaki ako sa broken home. So ilang mga kapatid dito alam buhay ko. Nasira buhay namin. Tapos, tanong ko nga ng mananampalataya na ako, paano kung makita ko yung kinasama ng nanay ko? Dahil sa kanya, humirap kami. Ang dahil sa kanya, halos na malimos kami. Sabi ko, paano ko kaya kung makita ko nanay ko? Paano kaya kung makita ko yung taong sinamahan niya? Kilala ko. Buti nila hindi ko na makikita. Kasi patay na po. Pero ngayon, paano ko makita ko? Pastor na ako. Kaya ko ba kaya ito? Yung nangyari kay Joseph at yung sinabi ni Peter, kaya ko kaya? Kaya ko kayo magpatawad? Oh Lord, sabi ko, namang pinag-aaral ko, oh Lord, by your grace, tulungan mo ako sa sitwasyon ito. Totoong mahirap lumimot, pero kailangan magpatawad ng mga mananampalataya. So ito yung isang magandang hamon sa atin sa oras na ito. Mabigat yung nangyayari kay Joseph. Mabigat yung struggle. Pero, ang numero unong nangyari, kung bakit nangyari lahat ng ito nagawa niya magpatawad, naging sentro ng buhay niya, yan, soberano ng Diyos. Nakita niya kung paano nangalaga ang Diyos sa kanyang buhay. So, may ilang minuto pa po, baka may tanong kayo. Nandiyan si Delio, pwede sumagot sa atin. Tumulong. May tanong? Wala na, pag ako nagtanong, hindi ako rin sasagot. Walang problema. Si Jerome. Mamaya na lang, tatanay ko. Personal na lang. Ganun din naman.
Okay, sige. So tayo manalangin. Del, pwede kang manalangin? Thanksgiving. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ng inyong mga salita, maging ng buhay ng Joseph. Kami nagpapasalamat na sa inyong biyaya ay kami patuloy na nakakarinig ng inyong mga salita, ng inyong mga aral, na inyong pinagkaloob sa inyong banal na kasulatan. Kami, Panginoon, ay patuloy na umaasa rin na mga salitang ito na inyong tinuro sa amin ay aming ipapamuhay. Patuloy, Panginoon, na aasa na inyong isusulat ito sa aming mga puso. Salamat muli sa aming pag-aaral na ito at naway patuloy namin kayong maluwalhati maging sa mga susunod pa namin gagawin, higit sa lahat sa panambahan ay pagkakaloob po sa amin sa mga ito. Sa ngalan ni Jesus, ito kami sa mga dalangin. Amen.